DOJ magsisilbing abogado ng pamahalaan sa Korte Suprema patungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos tanggihan ng Solicitor General na sagutin ang writ of habeas corpus petition na isinumite ng mga anak ng dating Pangulo. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Handang humarap ng personal si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema para ipagtanggol ang gobyerno sa pagkakaaresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ito'y matapos sabihin nga ng DOJ na sila na ang magiging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa SC dahil sa pagtanggi ng Office of the Solicitor General na sagutin ang writ of habeas corpus petition na isinumite ng magkakapatid na mga Duterte. Sabi pa nga ni Remulla, may mga batas na silang handang ibala laban sa petisyon at naniniwala pa rin sila na hindi nasakop ng batas sa Pilipinas ang sitwasyon ni Duterte sa The Hague. For a possible ground of legal arguments, if need be, because the way that I've said it already, it's a done deal. Yeah. The man is already under the jurisdiction of the ICC. It is extraterritorial, it's in another country. So, it's beyond the scope of our legal system already. We have already turned over the person arrested. Ilan naman sa batas na dinidiin ni Remulla ang Republic Act No. 9851 o ang Batas ng Pilipinas sa mga krimen na labag sa international humanitarian law at pati na rin ang Panghilinan versus Cayetano na naging kaso noon sa Korte Suprema hinggil sa pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Naniniwala ako na sa usap-usapan sa Korte, nung ginawa ang desisyon sa kasong yon, na talaga ang paningin nila ay meron tayong pananagutan sa ICC hanggat dumating ang 2019. Bumuelta naman si Remulla laban sa paggamit ng kampo ni Duterte ng probisyon ng Rome Statute na umano'y karapatan muna sana nilang humingi ng legal remedy sa bansa bago ipinadala sa The Hague ang dating Pangulo. Sabi dito ng kalihim, Sila nga nagsabi, sila nag-withdraw nga sa ICC. Sabay sa site nila yon. Well, we still go by the principle of committee that we still respect the ICC. That's 125 countries grouped together forming the International Criminal Court. Ginagalang natin yan. Pero hindi natin kailangan na sundin ang bawat alituntunin at utos dyan. Ang mahalaga, may paggalang sila sa atin, may paggalang tayo sa kanila. Samantala, hindi lang naman sa kampo ni Duterte bumuelta si Remulla. Hinamon din niya si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na magpaka-Pilipino at magpaka-abogado at umuwi na sa Pilipinas para harapin ang mga reklamong nakabinbin laban sa kanya. May nakabinbin pa kasing human trafficking in persons complaint laban kay Harry Roque sa DOJ dahil sa posibleng pagkakasangkot umano niya sa operasyon ng Pogo sa bansa noon. Wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Di ba? May harapin niya. Wala pang kaso. Diba? Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Sumunod siya sa batas, harapin niya. Kinuwestiyon din ni Remulla ang paghingi nito ng political asylum sa Netherlands. Giit ni Remulla, wala namang political persecution at wala ring kinalaman sa politika ang kaso niya. Kaya umuwi na lang anya ito sa Pilipinas kaysa magsumiksik umano sa ibang bansa.